Yun, what's up mga master? So, punta tayo dito sa seek.co.nz. So, ayun. Ito yung dahilan kung paano ako nakabalik dito sa New Zealand. So, nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Then, nag-apply lang ako kasi alam ko na yung mga online sites na pwedeng applyan papunta sa New Zealand. Mga legit ha. So, ayun, nag-search lang ako dito ng visa sponsorship jobs. So, ayan kasi ang ano kasi, bali 100% maintenance ganon. So dito tayo sa visa sponsorship job. So yan ang i-search natin. So meron siyang 108 na available na visa sponsorship jobs. So ito yung in-applyan ko mga master. Yan, lahat yan visa sponsorship yan. So hanapin natin yung in-applyan ko dito. Ito. Yung Voodoo Cafe and Larder ay naghahanap sila ng handy person. So dito ako nag-apply mga master. So ayan, kung makikita nyo, you applied on 30th of May 2025. So ayun, na-viewed ng employer. So nag-email na rin sila sa akin, nag-in touch na rin sila sa akin. So ayun, kapag open nyo ng ano pa lang ng isang job posting ng isang company or ng isang employer, so titingnan nyo talaga kung meron siyang visa sponsorship, kasi minsan nakalagay yan sa description nila. So ayan, kung makikita nyo, location Queenstown, New Zealand, job type full time. So ayun, pay competitive hourly rate or salary based on experience. So visa sponsorship available. So ito yung in-applyan ko. Bukod sa pag-apply ko dito sa SEEK, nag-apply din ako sa kanila via email. So nandyan yung job description, yung role, nakalagay naman dyan kung pasok yung mga ano mo, yung mga qualifications mo. So what you'll bring. So a minimum of 2 years of relevant handyman or maintenance experience. So nakalagay dyan lahat ng ano. Ayun, what we offer, ano yung offer nila. Full-time stable work in the heart of Queenstown. So Queenstown to, medyo ano dito, medyo magastos ng cost of living. Pero kaya. At makikita nyo dito, what we offer, ayan o, visa sponsorship available for the right candidate. So, ayun. Yan yung nangyari. So, ito ngayon yung ano nangyari dyan. So, since nag-apply ako dyan, ito yung naging pathway ko para makabalik dito sa New Zealand. So, punta tayo dito sa aking, ito siya. So, ayun, tumatawag siya sa akin kasi nagkaroon na kami ng conversation via email. Bali, punta muna tayo sa email natin para makita nyo na sila yung nag-in-touch sa akin. Ano to? Kali. Ay, Voodoo Cafe. Ayun. So, ayun. Nag-apply ako via email sa kanila, no? So, ayan, kung makikita nyo, sinend ko din yung aking CV. Then, makikita nyo yung response nila is, "Hi Andy, thank you so much for your application. I'd love to set up a phone call to discuss more details about yourself at the job. Are you currently living in New Zealand? If so, where are you based? And could you please let me know details of your visa?" So ayun, sinabi ko sa kanya na ano na ako, nakabalik na ako sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, pero pinaliwanag ko na kung ano yung kakayahan ko bilang isang handy person or maintenance, all around maintenance. So jack of all trades tayo mga master. So ayun, sila yung nag-initiate na, "Thanks, I'll try giving you a call this afternoon." So tinanong niya ako kung may WhatsApp ako. Sabi nga niya dito, kahit messenger sa Facebook pwede niya akong matawagan. So binigay ko na yung WhatsApp ko kasi active pa yung WhatsApp ko ng New Zealand. So ayun, at nandito na tayo sa part na ayun, ulit ako sa kanya, tapos hanggang sa nagkaroon na kami ng conversation, napunta na kami rito. Na-miss ko pa nga yung tawag niya. Then ayun, "Hi Andy, this is Kali from Voodoo Cafe in Queenstown. Give me a call if you're free." So ako na yung nag-initiate na mag-call back. Then doon sa pag-uusap namin, nasabi niya sa akin na magde-day off siya. Tatawag nito, holiday siya ng 2 weeks. So may hintay ko siya. Then ito na. "Hi Andy, thank you for your patience while I've been out of town. I spoke to my boss and would like to offer you the job. To go over it again, we would sponsor you under the job title of handy person in order to make sure you hit at least 30 hours per week. You should also be helping us in our kitchen as kitchen hand. Some weeks will be primarily maintenance, and other weeks that we don't have main projects will be primarily in the kitchen.
If this is still sounds good to you, then please spend the next few days researching what you'll need for this visa. We need to apply for the 100% token, so I imagine it'll take another 1 to 2 weeks until we can send them to you. But again, start gathering all the documents so we can get the application lodged as soon as possible. So ayun. So dahil nga isang branch lang ito ng cafe, so isang branch lang sila sa Queenstown. So nung nag-interview siya sa akin, bali tinanggap ko na yung yung offer nila na hindi naman kasi lagi yan may may handy person. So parang magiging rin ako, kitchen hand ako pag walang mga repair and maintenance. So okay na sa akin to kasi syempre at the end of the day, New Zealand pa rin to. Iba pa rin yung pay rate dito. So grinab ko na to. Nag-response na ako sa kanya. So sabi ko mag-gather ako kung ano mga documents na kailangan i-comply. Then while waiting sa sa token na in-apply nila, kasi nga accredited sila eh. Accredited employer sila. So ibig sabihin ng accredited employer mga master, may kakayahan sila na mag-sponsor ng work visa. Ng work visa sa kanilang mga natitipukan or napupusuan na aplikante. Tulad ko. So ayun nga, dahil nga accredited employer sila, unfortunately wala silang available na token para sa handy person, sa handyman or sa maintenance. So kailangan pang i-apply yon sa New Zealand Immigration, and I believe it takes 1 to 2 weeks, sabi nga niya, para mabigyan sila ng token. Ngayon, kapag nabigyan na sila ng token ng New Zealand Immigration, diyan na magsisimula yung process. So magre-requirements na ako diyan, then isusubmit sa immigration. Then kapag na-approve ng immigration yung mga requirements ko, yung kadalasan dyan, mga medical, NBI clearance, police clearance, certificate of employment, yan yung mga madalas na mga major na requirements na kailangan mong isubmit, i-comply para ma-approvean yung application mo para sa visa na to. Then kapag na-approve yun, ayun, tuloy-tuloy na. Flight na sa New Zealand. So, sa mga master natin dyan na gustong mag-apply sa New Zealand, mag-DIY, ayaw mag-apply sa agency, gusto mag-direct hire, so pwede nyong bisitahin tong seek.co.nz. Isa itong legit na New Zealand based na online website kung saan kayo pwedeng mag-apply or mag-job hunt, maghanap ng employer na willing mag-sponsor sa inyo ng mga work visa, mga working rights. So ayun, kaya wag kayo magpanghinaan ng loob, kasi ako nga na nakauwi na dito sa Pilipinas after my 2 years contract in New Zealand. So nag-try lang ako dito mag-apply ng visa, nag-search lang ako ng visa sponsorship jobs sa New Zealand. So unahin nyo yun ang pinakamahalaga, kasi useless naman mag-a-apply kayo, mag-a-apply kayo sa isang company tapos hindi naman sila nag-i-sponsor. Kasi sa New Zealand kasi kailangan ang mga employer, para makapag-sponsor sila ng visa, kailangan accredited sila ng immigration, mga master. So kailangan nilang magpa-accredited. Ngayon kung hindi sila accredited, mahihirapan ka makuha. Kasi itong process na ito, DIY to eh. So kung baga sa kawan, ikaw lang yung nag-initiate na mag-apply, na hindi ka nadadaan sa mga agencies. Direct ka na sa mga employer sa New Zealand. So ayun, shout out kay paring Aides. Ayun, paring Eli. Si paring Aides, DIY yan. Isa yan sa mga tropa ko dyan sa New Zealand dati na galing Pilipinas, nag-DIY lang sa mga online website ng New Zealand para mag-apply sila ng kanilang mga trabaho. So luckily kasama niya ni paring Aides yung trabaho niya. So ayun, kita-kits tayo dyan, paring Aides. Ayun, shoutout kay paring Roel dyan sa New Zealand. So kita-kits tayo dyan, mga master.